Mahilig ka rin siguro sa fried chicken. Kung gusto mong malaman kung paano ko ito ginawa at paano ko ito niluto, tuturuan kita. Kaya kung ako sa'yo, tumuto ka lang. So ito yung nabili natin na manok. Nakabalot pa yan. Kitang-kita nyo naman. Kaya ipapakita ko rin sa inyo kung magkano ang presyo. So ang gagawin natin dito, i-chop na natin. Ang gagawin nating pag-chop dito, gagawin natin kahit 10 piraso. 4 sa parting hita at thigh at 6 naman sa parting may pakpak, petso at yung leeg ika-11. Kung magninegosyo ka, pwede mo rin naman gayahin itong ating gagawin. Pero pagdating sa ingredients, malamang hindi ito yung pang negosyo. Ngayon ang gagawin natin, maglalagay tayo ng asin sa ating lalagyan tapos lagyan natin ng tubig. Ito yung gagawin nating brine solution dito sa ating manok. Babad lang natin ito kahit mga 2 hanggang 3 oras. Habang nakababad naman, meron tayo ditong harina, gagawa tayo ng breading mix. 1 and 1/2 cup ng all-purpose flour o kaya naman ng harina lang, tapos 1/4 cup lang ng cornstarch. Tapos maglagay na tayo ng garlic powder. Ngayon naman maglalagay din tayo dito ng pamintang durog. Para hindi na tayo mahirapan pa, meron tayo ditong crispy fry. Mga 3 kutsarang crispy fry ang ating ilalagay. Tapos halu-haluin lang natin yan at iahon na natin sa kahirapan yung ating mga manok at timplahan na natin ng paminta, garlic powder. Tapos para malasang malasa, lalagyan natin ng liquid seasoning na may sili o spicy flavor. Hindi naman ito yung maanghang na iniisip mo, yung saktong-sakto lang, kayang-kaya pa rin naman ng mga bata. Marinate lang natin na maigi, tapos pwede na nating lagyan ng 2 kutsara ng ating breading mix. Tapos gamit yung malinis mong kamay, haluin mo lang ng haluin at hanggang sa lumapot na nga. Kapag napalapot mo na, pwede mo lang ilagay doon sa ating breading mix. So, i-bread na natin itong ating mga ginagayak na manok. Sa pagbe-bread naman, ilagay mo lang yan sa ating breading mix tapos halu-haluin mo lang. Ganun lang naman kasimple. At kung nandito ka pa hanggang ngayon, paki-comment naman kung taga saan ka para naman alam natin kung hanggang saan nakakarating yung ating mga video. Salamat na rin sa mga nanonood. Welcome na welcome po kayo dito sa Cook and Taste. Yung mga excess na harina, itaktak mo lang maigi para hindi na maglagay dyan sa ating mantika. Make sure lang na mainit yung ating mantika at ilagay mo na. Huwag mo masyadong lalagyan ng marami at baka mamaya ma-overcrowd naman. So kagaya nito, ang ganda na ng texture niya. Usually kapag hita, medyo pinagtatagal natin yan. Inaabot pa nga yan ng almost 14 minutes to 15 minutes. At syempre hindi kompleto kapag wala tayong gravy. Yung natirang breading, 2 kutsara, ilagay natin sa kawali tapos medyo tostahin mo lang. Kapag okay na, lagyan mo ng butter o kaya naman margarine, okay lang naman yan kahit ano pa. Tapos halu-haluin mo lang hanggang sa medyo lumapot-lapot na. Lagyan mo ng pampalasa. Meron ako ditong chicken cube. Haluin mo lang hanggang sa matunaw na yung chicken cube. Tapos lagyan na natin ng tubig. Dahan-dahan lang sa paglalagay ng tubig. Hintayin mo lang kung ano yung gusto mong lapot ng gravy na gusto mo. Tapos lagyan mo ng paminta. Dahil okay naman na yung kulay, hindi na ako maglalagay ng toyo para pampaitim pa. So okay na to. Tikiman na tayo. Ngayon, ikaw na bahala kung nagustuhan mo ba yung ating ginawa. Kung maganda ba sa'yo yung kinalabasan, kung gusto mong gayahin, nasa sa'yo naman yan. Itong sa akin ay for demo and presentation lang naman, pero kung gusto mong gayahin, why not? Sakto naman yung lasa niya, hindi maalat at hindi matabang. Okay naman yung lutong. Palagay ko pwede para sa ating darating na holiday. Yun lang, salamat, God bless.